Alright, kasi ni-request sa atin na makapag-provide sana dun sa iba pang nag-submit ng entries. So, napakarami ng 33 pa yung hindi natin napakita yung review. But anyway, sige, para mas mabilis, siguro mabilisan lang gawin pa rin natin. Para naman maka-receive ng feedback yung mga nag-submit. And okay. Oh, 'di ba? Natuwa ako dito kasi halos kahawig nung ginawa kong kaya lang dito sa kanya yearly, pabaligtad. 'Di ba mukhang dike? Parang gano'n. Good sa akin yung ganyan. Pero sana, ayan, nagamit sa mas parang sabihin natin creative way to visualize. Parang gano'n. Full screen na natin. Okay. First question. There you have it. Tama, 11,757 pero per year. Okay, you have it here. Balikan natin yung questions dun sa hindi ko kabisado. Who are the top 5 contractors? Nasaan yung ating top 5 contractors? Okay. Wala pa dito. Teka. What is the completion rate for flood control projects per year? Completion rate for ito. Nice one. Good. And good for using dito yung ribbon. Nakakatuwa yun. Parang ganun. Anyway, what is the average turnaround time? Okay. And what is the total project cost percentage breakdown by program? Ito. So yung ano na lang, ang kulang. Ayun, wala siya dito ng sayang. Kumpleto na sana. And ito nga pala, medyo be careful dito. Parang lakihan ng konti siguro para wala tong bar na to. Pero good to have this new card slicer. Okay. Very neat. Pero dapat mag-add ng map visual, di ba? If you want to be competitive, dapat ganun yung gawin natin. And this one, para saan to? Okay. Okay. Ito pala eh. Yan. So dapat, ito nga pala guys, pagka nire-review nyo yung data, inaaral nyo, minsan tatanungin nyo, ano ba yung mga blanks doon? Parang ganun. No available, no data available. So, sa isang project, nandyan na yung project, nandyan na yung presyo ng project, parang ganun. Ano ba yung hindi nangyayari? Eh, dito pumapasok yung tinatawag na domain knowledge. Kasi, kung ako galing halimbawa or may idea ako sa construction, baka hindi pa nagbi-bidding kaya wala pang contractor. Kaya hindi pa siya ongoing, parang ganun, 'di ba? So ibig sabihin, wala pa siyang contractor talaga. So, if wala pa siyang contractor, hindi siya dapat kasama sa top 5 contractors, 'di ba? Parang ganun, based on cost. So dapat I think Crown yata yung panlima. Ayun. So, yun na lang ilagay. And I think hindi ito katulad nito, 'di ba? If may cost na dito, may contractor name na 'tong mga 'to, tapos nakalagay top 5 contractors. Ayan. Tapos based on cost. Pwede na rin naman tanggalin actually yung yung mga values dito, especially hindi kumpleto, yung katulad nitong mga X values parang um, yun siguro yung pwedeng alisin dito. So this one is 50 billion, 100 billion, 162 billion dahil siya kay no data available. Tapos dito naman, with highest completed, okay, good one. Plus one to kasi may ganyan pa siya, di ba? Based on completed. Ayan. Very clean, very neat. Um, ano lang siguro, my suggestion, yun, yung idagdag yung kulang na sagot dun sa tanong. And siguro kasi walang mga descriptions. So, guys, minsan na yung iba, nakikita nyo, meron silang mga insights, meron silang recommendations, parang ganun. Ano yung magpapadagdag dito? Additional metrics. Like I said, nagbigay kami ng supplemental, ano tawag dito?
information, tapos ilan beses ko yatang in-up yun. Parang nagko-comment ako para mag-up, para mabasa ng mga um, gustong sumali. Because napakahalaga nun na parang kung tutulong ka bilang consulting analyst sa ICI at Blue Ribbon Committee, ayan, kailangan idagdag mo yung parang pwede mong maidagdag para makapag-identify tayo ng mga projects na tingin natin ay anomalous. So, dapat i-red flag natin. And always remember, tayo lang ang nagsa-summarize ng data. Pwede tayong maglagay ng recommendation, pero hindi tayo ang mismong miyembro ng committee ng dalawa na yon para magsabi kung alin ang let's say truly identified anomalous or ghost projects. Parang ganun. Pwede tayong gumawa ng list ng ano tawag dito? Potential, di ba? Mga ganun. Mga ghost projects based on data. So, laging mag-stick tayo sa data. And kung mag-a-add tayo ng mga additional information, that is good. And ano tawag dito? If makakakuha ka ng like listahan ng mga companies na pagmamay-ari ng isang pamilya o ng isang tao, mas maganda, di ba? Para maipakita mo talaga yung laki ng amount na pumasok ng mga project sa kanila, mas maganda. And yun yung ginawa natin para dun sa mga tulad ng Diskaya, nila Zaldico, mga Kirante, yan, marami pa iba. Ibasco, hindi lang nakita sa list pero nandun yung Ibasco. Marami rin silang projects. Ayan, so yun yung aking may suggest. Okay, lipat na tayo dun sa next one. By the way, this one is from Jeneline Busio. Ayan. And then next natin ay itong tingnan natin. Okay. Actually, gusto ko tong concept na to na simpleng-simple lang, di ba? Parang shades of black and white, parang ganun. Ayan, of gray. Ayan. And ito, very clear. Nandito. Tapos, cloud controls projects in total per year. Check. Kompleto na ang number 1. Same problem. Ayan, hindi inaalis yung no data available sa mga contractor. Guys, hindi sila contractor, remember? So, filter lang. And tama na yung sagot sa question na to. Tapos, completion rate. Kung percent to, dapat percent to, di ba? Parang ganun. So, ayun, 0.01% ba yung adjusted completion rate? And then ito, 80.45. Okay naman. I guess ito talagang 100 tas nila naka 100 parang hindi siya actual percentage, 'di ba? Parang dapat kasi ano 0.8045 tas pag pinercent mo 80.45 may percent dito 'yan, parang ganun. So try nyo gamitin yung mga data types, 'di ba? Mas madali kasi yung mga ganun pagka gumagawa kayo ng report. And then ito katulad nito 0.01% because I think hindi na okay lang na wala na to kasi parang iilan lang, parang I think 5 lang yata yung rows na merong adjusted I mean yung meron ano ba tawag doon? Yung actual completion actual start date pa, parang ganun. Anyway, sige. Nice. And then turnaround time, average. Okay, nasaan na yung next na hinahanap natin? Ito, turnaround time to. Good. Tapos, atong percentage, cost percentage breakdown by program ni pagod na ako. Ayan. Nasaan na yun? Wala yata dito sa page na to. Ito pala. Ayan, I think kompleto yung sagot kaya lang may mali. Tapos, meron pa ba ibang page to? Yun, parang siguro color-wise, I mean, okay sa akin to very clear. Kaya lang,
Baka sa iba, yung lalo na mga very picky pagdating sa design, parang medyo boring kasi yung ganito, parang ganun. So probably you could add some more flavor next time. And I think, yeah, okay na to. Yun lang. Learn from dun sa iba natin mga ni-review na ano, na meron sila mga additional metrics and then nakapag-plug sila ng kahit hindi directly ng mga projects pero meron silang project count kung ilan yung pwedeng ma-considered. And of course, provide ng yun nga, kung mapoprovide nyo yung methodologies ninyo, summary for the answered questions, tapos yung insights, recommendations, and any other comments na pwede nyo mai-provide para mas madaling maintindihan or mas madaling magamit for decision making itong dashboard na ginawa mo. I like this one. Meron mga very risky, but I have to check why. Di ba parang yun? Dahil ito meron siyang risk score. So titignan natin kung ano yung computation behind this risk score. This can be a plus kung parang kung binigyan ng um, ano tawag dito, ng points, parang ganun. And remember, marami kaming judges, so what could be good sa akin might probably parang just an average sa iba. And it's vice versa, parang ganun, di ba? Kasi ako, I tend to look more into the content and syempre yung the way, how advanced are you in writing docs, mga ganyan, etc. And meron niyang chine-check ko pati yung Power Query code. Kaya I was hoping na next time, pagsasali kayo, make sure na nasa Power Query or DAX yung mga calculations. Kasi remember, kaya tayo gumagamit ng tool na katulad ng Power BI is to parang as much as possible reduce yung pag manual computation, di ba parang ganun. So imagine mo if this is parang a recurring data, parang ganun, or parang nagkakaroon ng weekly updates, parang ganyan, magiging historical data. So, parang every time magkakaroon ka tuloy ng let's say calculation dun sa Excel file mo, parang ganun. So, yun yung iniwasan natin, di ba? But this is a good dashboard for me. Ayan. Kasi very simple. Minsan, yung ako alin yung simple, mas madaling intindihin, di ba? Parang ganun. Pero, although may mga hinighlight tayo na parang magiging minus points, next time just be careful para sa mga ganun. So, ang pwedeng gawin dito is i-filter dito pero gumawa ng separate report with regards to this particular no data projects, di ba? Ano yung mga pwedeng maging recommendations like yung parang yung project dime, they should try to really update the data from time to time, parang ganun. Yun, mga ganun lang naman. Now, lipat tayo sa next. This will be okay. All right. Immediately, okay, malinis yung kanyang dashboard. I like it. Merong nakuha yung tamang sagot dito. And then may mga additional. Not yet started. Okay. So guys, this is actually an error. So ano tawag dito? Kasi dahil blank, minsan nagre-reset siya sa 1989 or something na mga ganun date. So hindi pala. Akala ko this is year. This is the count pala. Tama pala to. Sorry about that. My mistake. Pero ayan. Maganda yun. Very clear na nasa taas yung kanyang mga summary cards. And then, total project ito. So, check na yung question number 1. Okay, yung group ng top 5 contractors. Average turnaround time. Tama. Then, completion rate. I like this one kasi um, ano tawag dito, pati yung mga incomplete nakikita, etc. So, ayan, plus points doon, hindi lang yung basta yung ano. Pero kasi kung titignan mo itong mga parang dark green to, ito yung kanyang yearly completion rate. And, meron tayong next page. Top 5, total cost per region. Okay. Okay, tapos may search bar. Okay, sayang, wala sa alang map visual.
Tapos yun pala, guys, pa-format nyo na maayos ha. Hindi ko na matitignan parang ano ba tong 694 parang ganyan, di ba? So, um, I think yung next na nakaantala kong video with regards to parang um, formatting ng numbers, ayan, abangan nyo para mas maganda yung ano. Kasi kung mapupunan nyo dun sa dashboard na ginawa ko, like this one, ayan, not the best example, pero hanap tayo ng pwedeng maging example ng values. Baka meron sa summary page. Ayaw, control nga pala. Sorry naman. Ayan, tapos tingnan natin kung meron tayong maidadag. May mapapakita na data formatting or I think mas maganda pala dito sa ano, dun sa map, parang ganun. Ayan, nakikita nyo naka-billion siya right now, di ba? Tapos pwede namang ano, parang sort natin yung axis mapabaligtad. And makikita nyo yung nasa dulo. Yan, naka-millions. Kung meron yan naka 100,000 siya, naka 1,000 siya, nakikita nyo. Pero, yan, habang lumalaki, nagiging billion. Parang ganun. So, sort lang natin pabalik. And, ano, yun nga. Parang pag pumili ka dito ng Dinagat Island, for example, pag meron sa Dinagat, ay, ano nangyari? Sobrang liit, di ko na maklik. Baka yung pangalan pwede. Hindi, kailangan yung bar eh. Ayan, siguro magdadagdag ako ng filter ko. Good catch. Ayan, pwede naman pala. 9.8 million. Remember, naka-billion siya, parang ganun. Pero nakikita ng ganun. At maikli lang, di ba? Mas madaling intindihin yung values. So, ayan, bahala na kayong dumiskarte kung paano nyo mapapakita yung mga values through formatting. And I think merong 6 ways. And abangan nyo yung aking feature about it. Pero meron akong hinahanap, yung program name. Nasaan na ba yun? I think it's question number 5. Wala siya sa sagot ng question number 5, which is what is the total project cost percentage breakdown by program name? So yung mga flood control projects, yung roads and bridges pa yun, parang ganun. Wala siya nung sagot na yun. Pero good, this is good. Sayang, konti na lang. Parang ganun. Malamang nakasama to sa top 10 just in case na ano. So next time, yan, be careful. Sagutin ka agad yung mag-focus muna sa first mga ask bago lumipat ng focus sa mga advanced na pwedeng ipakita. Parang ganun. Next on our list, this is okay. Completed projects ang pinakita. Dulo to. Punta tayo sa first. Yun pa, isang guys dapat pag magsasubmit kayo, make sure na like, dapat halimbawa dito, kita nyo, nag-a-adjust yung size niya. Kahit anong size kasi, pwedeng mag-adjust yung report, parang ganun. Ito like this one, hindi. Parang hindi siya naka-default na ganun. So, ang gawin nyo, ay, naka-ganun pala. So, sa view, just make sure na either naka-fit to page or fit to width, parang ganun, di ba? Kasi minsan, pag nakalimutan natin na kunyari nag-adjust tayo dito, plus pinublish natin, yun na yung magiging parang size. Ganito na iaabutan ng nung mga titingin, parang ganun. So, just make sure na bawat tab ninyo, i-fit to page nyo or yung fit to width, parang ganun. Para nag-a-adjust yung inyong tabs to make sure na full view and hindi nahihirapan yung target users ninyo. Okay? Okay. So, ito na yung first page. Nasaan yung 11757? Wala. This one is wrong. Negative. Diba? Walang negative na turnaround time. So, parang imbis na tinatapos mo, hindi mo pa lalo kinukumpleto. Parang sinisira mo pa yung project. Sorry about that. Ayan. Pero yan take it as constructive criticism, di ba? Minsan kailangan tayo mag-isip ganun. Nag-a-analyze tayo, di ba? Wala namang turnaround time na negative, parang ganun, di ba? So yun, minsan mga ganun.
Okay yun, naka-format yung mga values niya. Kaya lang, mababa yung kanyang total FCI project, di ba? So, nasa 11,757. Check mo lang yung ano mo. Baka may na-filter ka lang sa Power Query or something. Total ka project cost. Definitely, ibig sabihin mali na itong lahat. Pero, I like the idea na nandito na yung mga contractors, top 5 FCI contractors. Tapos naman based on completed status siguro, parang ganun. Pero halo-halo. Tapos yung flood control to, dagdag to, which is good. Yearly flood control project status. Itong nasa taas. Okay. Good, good. Tapos ito yung breakdown ng 11,757 dapat but is wrong. Ayan. And page 2. Ayan. Actually, this is good na naglalagay tayo ng ganito. Pero basically, this should be parang at the last page siguro. If they would want to deep dive into the full list, parang ganun makita yung all the data na pwedeng ipakita, parang ganun. And lastly, same ba to? Baka nag-duplicate, parang ganun. Hindi, magkaiba ng ano. Okay. But yeah, ayun. Nasagot ba lahat ng tanong? Turnaround time, breakdown, tas yun lang siguro ba, no? Kahit makumpleto niya yung ano, mali yung sagot dahil mali yung total, parang ganun. So, and of course, ang layo ng values. And guys, kahit um, may mga tanong na, makikita nyo may tanong na for flood control projects, meron naman pang overall or hindi sinasabi. So, ibig sabihin, it is for all the data na meron dun sa data file na pinakita, parang ganun, di ba? Kasi you can still find parang insights dun sa mga maliliit na data na yon. Although nakakapangit minsan sa um, visual kasi pag minsan yung kunyari katulad ng by program name, napakaliliit ng ibang values ng yung nakukuha from the other values ng program name. Pinakamalaki lang talaga si flood control. Pero if tulad ng isa, nakita niya na ginamit niya yung like sila MWSS, si NIA, nakakita pa tayo ng flood control projects na sila yung may hawak, parang ganun, 'di ba? So, 'yun. Additional ano 'yan, parang discovery, 'di ba? Parang ganun. Bakit sila merong flood control, parang ganun. Okay, and siguro last one for this batch bago tayo mag-record ulit ng bago. So, lumalaki na kasi yung file size. This one, I guess, ito ay okay. There you go, you got it. Tapos, okay to. So, question number 1, ting! Question number 2 is yung top 5, tama ba? Meron? Ting! And then, what is the completion rate for flood control projects per year? Ito, completion rate. Okay. Although yung question yung yung values, parang ganun. Kaya magkakaiba tayo kasi, like I said, plus points dun sa mga nag-ayos ng date kasi may mga dates na baligtad si planned completion date versus start date. Hindi pwedeng mas nauna pang matapos kaysa magsimula. Parang ganun. So, pagbabaligtarin nyo lang. Those are like, sabihin natin, human errors. Baka sa pagta-type or pag-i-input ng data. Parang ganun. Next, dun sa question number 3, which is completion rate for flood control projects. Nandito ba? Okay, nandito. And good yung ginagamit talaga yung ganito na nakikita mo pati ibang status. Although hinihingi natin is yung completion rate, meaning yung completed, pero kita naman dito yung completed, so no problem with that. And then what is the average turnaround time? Yun nga yung kanina, and yun lang siguro yung ano ko doon. Total project cost percentage breakdown by program name. Ito, yan, good. All the 5 questions are in here. This is really good. Yan. Pero ito, ito yung kanyang bakit blank, 'di ba? So ito minus points to, parang ganun. And then okay to, yung pinakita niya. Kaya lang
yung color nito na parang ano ko lang. Dito kasi medyo mga striking colors. Tapos ito parang bang hindi siya naka-highlight. Parang ganun. So ako napapaisip ako, may na-click ba ako o naka-filter? Parang ganun, di ba? So hindi pala, yun talaga yung colors niya. So minsan be careful dun sa colors nga pala na parang ganun. And sundin nyo yung standards like pag green is positive, red, negative, yellow is probably like nandun sa normally mga zero values or mga plus or minus mga for example 3% nung ano para ma-consider na yellow pa rin parang ganun. And okay. So ito yung parang mas naulit. Yun nga pala guys, no, kung meron ka na dito and then meron ka pa dito. Ayan, di ba? So parang dalawa yung ano main dashboard niya. Nakakalito yung parang part na yan. Siguro ito hindi niya natanggal pero dapat inalis niya to. Kasi everything naman ay nandito din na ano, mas I think mas malinis ito. So yun lang, parang ganun, 'di ba? Alisin na yung part na yun. And then ito naulit na naman, 'di ba? Parang ganun. So ano ba talaga yung titingnan namin dito, parang ganun. Baka may konting differences, parang ganun. Yes, cost infrastructure projects by province. Okay, good. May mga top 10. And then, minsan yung iba gusto yung ganito eh. Mas mabilis tingnan. Lalo pag mga CEO, di ba? Bigyan mo sa akin yung top 10 saka bottom 10, mga ganun. Sorry about that. Ayan, so, plus points dito kung sakali. And then, merong map yata siya. Date started. This is per project. Parang ganun ba? Oh, this one. Ayan, dapat tinatama nyo yung ganito. Ano kaya itong project na to? Ba't ang layo? Luzon, di ba? Ayan guys, Palawan. Bakit napunta? Ang gamit niya ba dito ay um, longitude and latitude? Then kung yun ang ginamit, then there's something wrong about it, 'di ba? So kailangan itama. I think kailangan niyo i-update yung longitude. Parang ganun. This one probably the same. Mindanao, Agusan del Norte pero yung kanyang latitude, longitude. Guys, yun 'di ba? Parang check nyo yung project name. Nandun yung barangay. Parang ganun, di ba? Kahit yung hanapin nyo na lang yung barangay din, kunin nyo yung latitude, longitude ng barangay, okay na yun. Kasi kung ako yung taga ICI na pupunta dun sa lugar mismo, at least parang within 50-meter radius siguro, malapit na ako dun sa flood control project, ganun, di ba? Or sabihin mo nang kahit sabihin pang 100 meters or 200 meters pa yon, ang lapit na. Kesa yung um, ganito, hindi ko mapupuntahan kasi nasa Africa yung flood control projects. Ayan, meron pa dito sa Indonesia. So, yun naman, yun yung parang minus dito sa ano, sa style na to. And ayun pa, 'di ba? Makikita mo may pula, may Mindanao sa. Ayan. And I hope naging ano rin naging key din yung ano, parang kung nakita nyo, meron ng zip code, nag-provide pa kami ng zip file. So, ano ibig sabihin nun? Pero nagbigay din kami ng ano na parang sinabi namin na iayos na namin yun, di ba? So, ano ibig sabihin nun? Naitama namin yung mga address and base sa zip codes, parang ganun. So, um, it's a question of baka pinapagamit nila yung ano, like city, province, region, and then of course yung country kung mailalagay. Dapat nakalagay yung country. Kaya, ang technique din dito, if hindi kayo sure, mag-concatenate kayo nung mga yon. Kasi pagka nag-concatenate kayo ng city, province, and then Philippines, for sure, ituturo niya sa Pilipinas yung location, parang ganun, di ba? And maiiwasan din yung, kunyari, baka parehong name is San Jose. So, hindi mo na-check sa map, baka yung isang San Jose nasa isang province, dapat, pero napupunta sa isang province yung dalawang different location na yun, parang ganun. So, yan, practicein nyo yung inyong paggamit ng um, yung geolocation and then yung longitude, latitude, learn how to parang reverse uh, geomapping, parang ganun. Makukuha nyo yung yung longitude and latitude nung base halimbawa dun sa pinuntahan yung barangay. Kung mapipinpoint nyo siya, parang ganun. Sa Google, may magagawa nyo yun. And, yan, di ba? May mga gantong
I think dapat enable na lang to. Parang ganun, di ba? So, mas madali rin. Nandun na lahat. And then you can show marami na values. Tapos pwede siya mag-pick and pili ng isa. Parang ganun. Cards are good for mga summaries. Pero pagka yung per row values na ganitong magkakasama dapat, mas maganda na isang table na lang para mas okay pa. Yan. And then, okay, ano muna na ito? Based on completion rate and project cost. So, okay, napakita mo. Para ito lang, isipin nyo, ang mga stakeholders nyo ay non-technical. And so, kung mayroong mga ganito, di ba, parang hindi nila maintindihan to, parang ganun. Or swerte na lang kung magaling sila, parang, or baka at least makakapag sila na, oh, at least yung malalaking project, parang yung mga sobrang mahal, malapit na sa 100% completion. Tapos itong medyo mga maliliit na iiwan, parang ganyan. Pero what does the color signify? Parang ganun, di ba? And then group ba to or per individual? Kasi definitely naka-group to. Siguro by contractor. Ayan, di ba? So ito lahat yung kanilang as a contractor, naka 95.93 sila. And then UM Builder, ayan, almost 100%. Ayan, mga ganyan. So, definitely, dapat nag-provide kayo ng insights and recommendations niyo base dito. Ayan. Ayan. So, makakatulong yung mga ganun. And I hope, ayan, linisin, alisin yung mga tabs na parang duplicates, hindi kailangan. I-arrange ng base sa tingin nyo ay parang importance, and then ayun, yung mga iwasan na pagka may mga blank, parang ganyan. Kasi flood control projects, blank, mali, parang ganun, di ba? Ito yung parang baka pag ito yung tinignan, dito pa lang, baka mamaya sabihin, ayoko nang tapusin. Mali na yung unang question, parang ganun. So, be careful. Yan. And nakalima na tayo. Stop ko muna. And magre-record ulit tayo ng next 5 natin. Okay?